Taong 2016, sa Star Mall, Alabang, nagpasya akong manood ng sine mag-isa. Ako si Karen. Stress ako nun sa school, kaya gusto ko lang mag-relax. Late night screening yung pinili ko. Konti lang tao, tahimik, sakto sa mood ko. Pagpasok ko sa cinema, napansin ko agad na halos kalahati lang ang occupied. Umupo ako sa gitna ng row. Ilang minuto bago magsimula ang pelikula, may dumating na babae at umupo sa tabi ko. "Hi," sabi niya, nakangiti. Ngumiti rin ako. "Hi din." Simple lang siya. Mahaba ang buhok, medyo maputla, pero maayos manamit. Hindi naman siya mukhang kakaiba. Habang naghihintay ako magsimula ang movie, nagkwentuhan kami. "Mag-isa ka lang?" tanong niya. "Oo, ikaw?" "Oo, mag-isa lang din ako," sagot niya ulit. Ang dali niyang kausap, parang matagal ko na siyang kakilala. Pareho pa kami ng taste sa movie, kaya habang nanonood, paminsan-minsan, nagbubulungan kami tungkol sa mga eksena. May mga pagkakataon pa na sabay kaming natatawa o nagugulat, pero may napansin ako. Yung kabilang side ko, yung isa pang katabi ko, hindi gumagalaw. Hindi rin nagsasalita, hindi rin tumitingin sa amin. Akala ko, seryoso lang sa panonood. May isang eksena na sobrang tahimik sa sinihan. Bigla akong may narinig na mahina. "Ang lungkot ng ending nito." Galing sa katabi ko. Sumagot ako ng pabulong. "Oo nga eh." Pero napansin ko, walang ibang nagre-react. Parang kami lang ang nag-uusap. Saglit akong kinabahan pero binaliwala ko. Baka tahimik lang talaga yung iba, sabi ko sa sarili ko. Natapos ang pelikula, nagsimula nang magsilabasan ng mga tao. Lumingon ako sa katabi ko para magpaalam. "Uy, nice meeting you." Pero wala na siya. Bakante na yung upuan. Nagtaka ako. Ang bilis naman niyang umalis. Tumayo ako at naglakad palabas. Habang palabas ako, nakita ko yung kabilang katabi ko, yung babaeng tahimik buong movie. Nilapitan ko siya. "Miss, nakita mo ba yung babae na katabi ko kanina? Yung kausap ko?" Tumingin siya sa akin, medyo nagtataka. "Ha? Yung babae po, dito sa side ko, kanina pa kami nag-uusap." Natahimik siya sandali, tapos ang sinabi niya, "Wala kang katabi." Natawa ko konti. "Ha? Meron po, kanina lang." Umiling siya. "Kanina pa kita pinapansin. Nagtataka nga ako kung bakit ka nagsasalita mag-isa." Parang biglang bumigat yung pakiramdam ko. "Hindi, may kausap ako." "Ate, wala. At to be honest, kinikilabutan ako sa'yo kanina kung bakit nagsasalita ka mag-isa." Dagdag pa niya. Doon na ako kinilabutan ng tuluyan. Nanlamig ako. Hindi na ako nagsalita. Diretso akong lumabas ng sinihan. Halos hindi na lumilingon. Habang naglalakad ako palabas ng Star Mall, pakiramdam ko, may nakasunod pa rin sa akin. Yung boses niya parang nasa tabi ko pa rin. Pag uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip, kung wala akong katabi, sino yung kausap ko buong movie? At parang kilalang kilala niya ako. Kinabukasan, trinay kong balikan sa isip ko yung mukha niya. Pero hindi ko na maalala ng buo. Maliban sa isang bagay, yung ngiti niya, hindi normal. Parang may tinatago. Matapos yun, hindi na ako nanonood mag-isa sa mga sinihan. Ako si Liza. Taong 2017 nang mangyari ito sa Star Mall, Alabang. Simple lang ang plano ko noon. Mag-ikot,
mag-window shopping at mag-relax. Wala akong kasama, kaya dahan-dahan lang ako sa paglalakad. Pasok sa mga store, tingin-tingin, hanggang hindi ko namalayan. Halos 2 oras na pala akong paikot-ikot. Hanggang sa bigla ko nakaramdam na naiihi ako. Naganap ako ng CR, pero puno yung mga nadadaanan ko. May pila, may naglilinis, meron ding mga sarado. Hanggang sa napunta ako sa medyo tahimik na bahagi ng mall. Hindi masyadong matao, parang dulo ng hallway. Doon ko nakita yung CR. Walang pila tapos sobrang tahimik. Sa wakas, sabi ko. Pagpasok ko, napansin ko agad, walang tao, walang ingay, walang ibang gumagamit. Medyo luma yung itsura kumpara sa ibang CR, pero malinis naman. Pumasok ako sa isang cubicle at nagmadali. Habang nasa loob ako, napansin ko, sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo kahit patak ng tubig. Hanggang sa may narinig ako. Mahina, parang humihikbi. Napahinto ako. Okay ka lang? Tawag ko. Walang sumagot. Pero tuloy pa rin yung pag-iyak. Lumabas ako ng cubicle, dahan-dahan. Miss? Sinundan ko yung tunog. Nanggagaling siya sa pinakadulong cubicle. Medyo nakabukas yung pinto. Dahan-dahan akong lumapit. At doon, may nakita akong isang babae. Nakaupo sa sahig ng cubicle. Nakayuko. Mahaba ang buhok at basang-basa. Tapos, duguan. Hindi lang basta dugo. Parang may sariwang dugo sa sahig, sa paa niya, at sa pagitan ng mga hita niya. Parang bagong panganak. Miss, okay ka lang? Umangat siya ng ulo. Namumugto ang mata niya at nanginginig ang boses. Tulungan mo ko. Please, yung anak ko. Nanlaki yung mata ko. Nasaan? Nanginginig kong tanong. Unti-unti siyang tumingin sa akin. Diretso. Hinahanap ko. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi ako makagalaw. Please, tulungan mo ko. Pero habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko, parang hindi siya humihinga. Hindi gumagalaw ang dibdib niya. At yung dugo, parang hindi totoo. Doon na ako napasigaw. Tumakbo ko palabas ng CR, halos madapa. May nakita akong guard at isang staff. May babae sa CR. Duguan. Kailangan ng tulong. Hindi na sila nagtanong. Sumama agad sila sa akin pabalik. Hingal na hingal ako habang tumatakbo. Doon po, sa may dulo. Pagpasok namin sa CR, tumahimik lahat. Walang tao. Walang dugo. Wala rin yung babae. Tumingin ang guard sa akin. Ma'am, sigurado po kayo? Nandito lang siya kanina, sabi ko. Tinignan namin bawat cubicle, isa-isa, pero wala. Kahit isang patak ng dugo, wala. Hindi ako makapaniwala. Hindi po kayo nag-iisa dito kanina? Tanong ng staff. Hindi, may babae nga, yung duguan. Nagkatinginan sila ng guard. Tapos mahina nilang sinabing, hindi na bago yan dito sa mall na to, ma'am. Lagi talagang may nakakakita dito. Hindi na ako nagsalita at umalis na rin ako. Kinakabahan akong lumabas sa mall. At matapos yun, hindi ko na kayang pumasok sa CR ng mga mall na walang kasama. At tuwing naaalala ko yung mukha niya, yung mga mata niyang nagmamakaawa, at yung boses niyang mahina na nagsasabing, tulungan mo ko. Naaalala ko pa rin yung takot at kilabot. Itago niyo na lang ako sa pangalang Danny. Dating security guard sa isang sikat na mall sa Alabang. Tawagin na lang nating S-Mall. Taong 2013 yun. Bagong salta ako sa trabaho. First time ko mag night shift
Excited ako, oo. Pero hindi ko alam na doon magsisimula ang mga gabing hindi ko na makakalimutan. Unang linggo ko pa lang, napansin ko na agad na kakaiba ang lugar kapag lampas 10 PM na. Pag nagsasara na ang mall, biglang nag-iiba ang pakiramdam. Tahimik, pero hindi yung sobra na katahimikan. Parang may nagmamasid. Parang may mga taong naiwan. Kahit alam mong wala na dapat. Masasanay ka rin, sabi ng senior guard. Pero hindi ako nasanay. May mga pagkakataon na habang nagra-rounds ako sa 3rd floor, may maririnig akong parang may naglalakad sa likod ko. Pag nililingon ko naman, wala naman. Akala ko noong una, guni-guni lang, pagod, kaba o imahinasyon. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw. Isang gabi, bandang 12:00, naka-assign ako sa may escalator area. Bigla na lang umandar yung escalator. Mag-isa, pero walang tao. Napatayo ako agad at tinawagan sa radyo yung maintenance. "Sir, sino nagbukas ng escalator?" "Sir, naka-off po lahat ng power dyan sa area na yan." Nanlamig ako. Dahan-dahan kong pinatay ulit. Pero habang pababa ako ng escalator, may naramdaman akong parang may kasunod ako. Hindi ko na nilingon. Dito na nagsimula yung hindi ko talaga kinaya. Bandang 2:30 AM, pinapunta ako sa stockroom sa likod ng isang saradong store. May report kasi daw na may ilaw na naka-on. Pagdating ko doon, bukas nga ang ilaw. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon ko siya nakita. Isang babae, nakatayo sa gitna ng stockroom. Mahaba ang buhok, nakatalikod sa akin. Akala ko stop na na-lock in. "Ma'am, sarado na po ang mall." Hindi siya sumagot. Lumapit ako ng konti. "Ma'am, kailangan nyo na pong lumabas." Unti-unti siyang lumingon. Paglingon niya, doon ko nakita na wala siyang muka. Blanko lang. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang lumapit. Pero lumulutang siya. Doon na ako napasigaw. Napaatras ako at tumakbo palabas. Pero bago ko tuluyang makalabas, may narinig ako sa likod ko. "Bantay." Napalingon ako ulit. Wala na siya. Pero ang ilaw, kusa nang namatay. Kinabukasan, winento ko sa mga kasama ko. Ang sabi ng senior guard, "Hindi ka nag-iisa. Madami nang nakakita dyan. May mga naiwan dyan. Hindi lahat nakalabas ng mall na yan." Simula noon, araw-araw na akong may nararamdaman. Minsan may dumadaan sa harap ng CCTV na wala naman sa aktual. Minsan may tumatawag sa radyo ko. Hindi ko kilala pero ang sinasabi niya, "Bantay." Doon na ako nagdesisyon. Nag-resign ako kinabukasan. Hanggang ngayon, hindi ko na binalikan ang mall na yon. Pero may kakilala pa rin akong guard doon. At sabi nila, may mga gabi pa rin daw na kusang umaandar ang elevator. May babaeng nakikita sa stockroom at kung ano-ano pa. Pero ako, hindi na ako ulit bumalik doon para magbantay. Sa ngayon naman, retired na ako at nagpapahinga na lang sa bahay. Pero hindi ko makakalimutan yung karanasan ko sa mall na yun. Hindi ako yung tipo ng taong madaling matakot. Tawagin niyo na lang po akong Bea. Lumaki ako sa Maynila. Sanay sa ingay, sanay sa mga kwento ng multo na kadalasan gawa-gawa lang. Pero iba si Rika. Siya yung kaibigan kong palaban, matapang
At higit sa lahat, walang pinaniniwalaan sa mga pamahiin. Para sa kanya, ang mga nuno sa punso, engkanto at kung ano-ano pa ay katang-isip lang ng mga matatanda. Nagbakasyon kami sa Siargao ng tag-init. 3 kami noon. Ako, si Rica at si May. Unang araw pa lang, parang panaginip na agad ang isla. Matingkad ang araw, sobrang linaw ng dagat, at yung hangin na parang nililinis pati isip mo. Yung resort na tinuluyan namin ay medyo liblib. Napapalibutan ng puno ng nyog at mga makipot na daan ng lupa papunta sa dalampasigan. Nung umagang yun, naglalakad kami sa may likod ng resort. Mahilig kasi si May sa pictures. Ako naman, gusto ko lang maglakad-lakad. Si Rica, wala. Sumama lang para hindi maiwan. Habang naglalakad kami, napansin ko agad yon. Isang maliit na bunton ng lupa sa ilalim ng isang matandang puno. Hindi siya basta tambak lang. Maayos ang hugis. Parang sadyang ginawa. May maliliit na damo sa ibabaw at may ilang tuyong dahon. Hindi ko alam kung bakit pero otomatik akong napahinto. Uy, punso ata to oh. Mahina akong sabi. Napalingon si May. Agad ding tumigil. Pero si Rica, tumawa lang. Asan? Ito? Tambak na lupa lang yan? Sabi niya. Lumapit pa. Hindi ah. Mukhang punso nga. Diba sabi nila may nuno? Sagot ni May. Wala namang nuno. 2026 na. Naniniwala pa rin kayo dyan? Dugtong pa ni Rica. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang pakiramdam habang nakatingin ako sa punso. Walang nakakatakot na itsura. Wala rin kakaibang tunog. Pero parang may mali. Parang may nakatingin sa amin kahit wala namang tao. Alis na tayo. Wala naman tayong gagawin dito. Sabi ko. Pero si Rica, lalo pang lumapit. Tinitigan niya ang bunton ng lupa na parang hinahamon. Tignan nyo, kung may nuno talaga dyan, galawin nila ako. Rica, tama na. Sabi ko, half joking pero may kaba na rin. Ngumiti lang siya. Then, sinipa niya ang lupa. Hindi malakas pero sapat para may kaunting gumulong na buhangin pababa. Napasigaw si May. Huy, baliw ka ba? Tignan nyo, wala namang nangyari. Natatawa pang sabi ni Rica. Pero doon nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Biglang umihip ang hangin. Hindi yung normal na ihip na malamig at presko, kundi yung biglang bugso na parang may dumaan. Yung mga dahon sa puno, sabay-sabay na kumaluskos. Kahit tirik ang araw, parang may dumaan na malamig sa likod namin. Napatingin kami sa isa't isa. Ano yun? Bulong ni May. Pero si Rica, imbis na kabahan, mas lalo pang naaliw. Timing lang yan. Nagkataon lang. Hindi na namin pinatulan. Hinila na namin siya palayo at bumalik sa resort. Pero buong araw na yun, hindi nawala sa isip ko yung pakiramdam sa punso. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Nagkamali ako. Kinagabihan, nag-inuman kami sa may tabing dagat. Masaya, maingay, tawanan. Yung tipong bakasyon na walang iniisip. Pero si Rica, medyo naparami. Siya yung tipo na mas lalong nagiging maangas kapag may tama na. Alam nyo, natatawa pa rin ako sa inyo kanina. Punso daw, sabi niya habang umiinom. Hayaan mo na yun, huwag mo na isipin. Bakasyon lang to, sabi ko. Pero nakita ko yung tingin niya. Yung tingin na may balak. Maya-maya, tumayo siya. Huy, saan ka pupunta?
Tanong ni May. Ngumiti siya. Patutunayan ko lang na wala talagang nuno. Nanlaki ang mata ko. Uy Rika, nababaliw ka na ba? Pero hindi siya nakinig. Kahit medyo hilo na, naglakad siya papunta sa likod ng resort sa direksyon ng punso. Napatingin kami ni May sa isa't isa at kahit ayaw ko, sumunod kami. Hindi ko alam kung bakit sumunod pa kami. Siguro dahil kaibigan namin siya. Siguro dahil umaasa kaming matatawa lang kami sa kalokohan niya. Pero habang papalapit kami sa likod ng resort, unti-unting nawawala yung ingay ng alon, yung tawanan ng ibang turista, pati yung gaan ng pakiramdam. Sobrang tahimik. Tanging tunog lang ng tsinelas namin sa lupa at may hinang kaluskos ng mga dahon ang naririnig namin. Kahit gabi na, malinaw pa rin ang paligid dahil sa buwan. Kita ko agad ang punso at si Rika. At si Rika, nakatayo siya sa harap nito. Rika, tama na. Balik na tayo. Sabi ko agad. Pero hindi siya lumingon. May hawak siyang maliit na bato. Last na to. Para matapos na. Sabi niya, halatang may tama pa rin sa boses. Bago pa kami makalapit, ibinato niya. Diretso sa punso. Wala nangyari. Tumawa siya. Kita nyo? Wala naman. Kumuha ulit siya ng bato. At isa pa. Tapos isa pa ulit. Sa ikatlong bato, doon nagbago ang lahat. Biglang may tunog. Hindi malakas. Parang may huminga. Napahinto ako. May, mahina kong sabi. Narinig mo rin? Sagot niya. Hindi hangin, hindi hayop. Parang may mabigat na paghinga na nanggagaling sa mismong harap namin. Rika, alis na tayo. Sabi ko. Ramdam ko na ang kaba sa dibdib ko. Pero si Rika, natahimik na rin. Unti-unti siyang lumingon sa amin. At doon ko nakita ang mukha niya. Wala na yung yabang, wala na yung tawa. Takot. May narinig ba kayo? Tanong niya. Hindi na kami nakasagot dahil sa likod niya, sa mismong punso, may gumalaw. Hindi ko makalimutan ang itsura. Yung lupa, parang may umalsa mula sa loob. Parang may dahan-dahang tumutulak pataas. Walang kamay, walang katawan pero kitang-kita naming gumalaw ang ibabaw ng punso. Parang may nasa ilalim. Biglang napasigaw si May. Rika, takbo! Pero huli na. Parang may puwersang humila kay Rika. Hindi ko nakita kung paano. Hindi ko nakita kung anong humawak. Pero bigla na lang siyang bumagsak. Pasubsob sa lupa. Parang may dumaan sa likod niya. Napasigaw siya sa sakit. Ano to? Ano to? Sinubukan naming lapitan. Pero hindi kami makagalaw. Yung pakiramdam na parang sobrang bigat ng hangin. Parang may pumipigil sa katawan namin. Nanginginig ako. Gusto kong tumakbo pero parang nanigas ang mga paa ko. Si Rika umiiyak na. Parang may umihila sa kanya pabalik sa punso. Hindi siya umaangat. Kusang naglalakad ang katawan niya papunta sa lupa. Tulungan niyo ako please. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas. Pero sumigaw ako. Sorry. Hindi ko alam kung para kanino. Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Pero biglang tumigil ang lahat. Yung paggalaw ng lupa, pati yung bigat ng hangin. Yung hindi nakikitang puwersa, biglang bumitaw. Agad naming hinila si Rika palayo. Halos kalad ka rin namin siya pabalik sa resort. Nanginginig siya, umiiyak, paulit-ulit lang ang sinasabi. May humawak sa akin. May humawak sa akin. Kinabukasan, ayaw na niyang pag-usapan. Kami rin. Pinilit naming kalimutan. Tinapos namin ang bakasyon na parang wala nangyari.
Pero ramdam kong may mali na kay Rika. Tahimik siya, madalas tulala, madalas hawak ang braso niya kung saan daw siya hinawakan. Pagka-uwi namin sa Maynila, doon nagsimula ang mas nakakatakot. Una, lagnat. Sumunod, panghihina. Hanggang sa nagkaroon siya ng bukol sa balat niya. Hindi normal na bukol. Matitigas, masakit, at ilang araw lang, nagsimulang magsugat. Kahit ilang ospital na ang pinuntahan nila, iisa lang ang sagot ng mga doktor. Walang findings. Hindi rin alam ang cause. Lumala siya ng lumala. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang ako sa tawag ni May. Patay na daw si Rika. Tahimik akong napaupo noon. Hindi ako umiyak agad. Kasi sa loob-loob ko, alam kong hindi yun ordinaryong sakit. Matapos ang ilang araw, pumunta ako kay Rika. Hindi ko kayang tignan si Rika sa kabaong. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Habang nakatayo ako sa gilid, ang daming tanong sa isip ko. Bata pa kami, malusog, walang bisyo. Paano siya biglang nagkasakit ng ganon? Paanong walang makitang dahilan ng mga doktor? Pero mas malalim ang tanong na hindi ko masabi-sabi. May kinalaman ba yung punso? Tahimik ang buong chapel. Amoy kandila at bulaklak. Nakatabi ko si May. Pareho kaming hindi mapakali. Halos wala nag-uusap tungkol sa sakit ni Rika. Parang may hindi sinasadyang kasunduan ng lahat na huwag na itong pag-usapan. Hanggang sa may dumating na babae. Hindi ko siya kilala. Hindi siya kamag-anak na pamilyar sa akin. Nakasuot siya ng simpleng damit. Walang kaarte-arte pero may kakaiba sa presensya niya. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya mukhang usisera. Tahimik lang siyang tumingin kay Rika. Matagal. Hindi ko alam kung bakit pero napatitig ako sa kanya. Maya-maya, napansin niya ako. Dahan-dahan siyang lumapit. "Kayo ang kaibigan?" tanong niya. "Opo, kaklase po kami." Sagot ko, medyo nagtataka. Tumango siya. Tumingin ulit sa kabaong. Pagkatapos bumulong. "Hindi yan sakit." "Ano po?" Hindi siya agad sumagot. Tinignan niya lang ako. Pero parang sobrang lalim ng tingin. May ginawa ba siya sa probinsya? Tapos may hindi siya narespeto? Biglang natuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may malamig na gumapang sa likod ko. Hindi ko pa man sinasabi ang kahit ano. Pakiramdam ko, alam na niya. "Bakit niyo po natanong?" Mahina kong sabi. "Ganyan ang nakikita ko sa mga pinaparusahan." Nanlaki ang mata ko. "Pinaparusahan?" Doon na sumingit si May, halatang kinakabahan. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Dahan-dahan siyang huminga ng malalim bago sumagot. "Hindi lahat ng nilalang nakikita. Hindi lahat nananakit agad. Pero kapag ginalit mo, kapag nilapastangan mo, may kapalit." Parang bumigat ang paligid. Hindi ko namalayang nanginginig na pala ang kamay ko. "Paano niyo po nalaman?" tanong ko. Saglit siyang tumahimik. Pagkatapos mahinang sinabing, "Dahil yun ang trabaho ko." Doon ko napansin ang maliit na anting-anting na nakasabit sa liig niya. Yung mga mata niya, hindi ordinaryo ang dating. Parang sanay na sa mga bagay na ayaw paniwalaan ng karamihan. "Ikaw, nandun ka?" sabi niya, nakatingin diretso sa akin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko na kailangan. Kasi sa mga sandaling yun, alam kong alam niya. Alam niya ang tungkol sa Siargao.
Alam niya ang tungkol sa punso. Alam niya ang tungkol sa gabing yon. Magdasal ka. Hindi lahat ng galit hanggang kamatayan lang. Huling sabi niya bago tumalikod. At iniwan niya akong nanlalamig at kinakabahan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi niya. At hanggang ngayon, kapag may nakikita akong punso, hindi na ako dumadaan sa harap nito. Dahil may mga bagay sa mundo na kahit hindi mo paniwalaan, ay totoo pala.